as early as 2022, meron na kaming napapansin na ganito, usually sa social media, ganon. And then later on may nagpumutok ito sa Region 3. Nalaman namin na may mga nabiktima mga teachers. So in coordination with PAOK, winner out namin yan. 10 sasakyan ang iprenesenta ng PNP Highway Patrol Group at Presidential Anti-Organized Crime Commission matapos na ma-recover sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Ayon kay PNP HPG Chief Police Brigadier General Alan Nazaro, ang naturang mga sasakyan ang ginamit ng mga sindikatong nasa likod ng car loan scam. Upon filing of the complaint, pina-alarm na po natin ang mga ito. So that was the time na yun na yung may na-recover tayo at saka may sinurrender nila nung nalaman nila na naka-alarm yung mga sasakyan nila. Karamihan ng biktima ng scam na ito ay pawang mga guro. Modus operandi ng mga sindikato na hikayatin ang mga ito na mag-loan ng kotse sa pangakong isasali o ipapasok ito sa ride-hailing app at sila na ang bahalang magbayad ng hulog buwan-buwan sa bangko. Pag na-approve na ito, ipapasa na nila sa ibang tao na ang lalabas niya assume balance. And then sometimes ginawang grab. So later on, hindi na nababayaran yung sa bangko. Yung bangko ngayon hahabulin yung mga teachers. So kaya nagkaroon na ng mga staff. Ayon kay PAOK Executive Director Undersecretary Gilbert Cruz, nasa 6 na pong reklamo na ang natatanggap nila kaugnay sa car loan scam. Sinasabing talamak ito sa Pampanga, Bataan, Bulacan, Zambales at Metro Manila. Yung mga guro natin na naging biktima, hindi na sila makapag-isip ng tama, hindi na sila makagawa ng maayos na lesson plan para sa mga estudyante. Kasi ang iniisip nga nila, paano nila babayaran itong utang nito. Isang labandera ang humingi ng tulong sa PAOK matapos mabiktima ng sindikato nang lapitan siya ng mga ito sa isang mall. Dalawa pong babaeng lumapit sa akin. Tapos inikayat ko na ako na ang maaari daw, hingin daw yung mga ID ko. Tapos, binigay ko naman dahil ng isang babae, naging mabuti kami nagkaibigan. And then, pagkatapos nun, ay pinakilala siya sa akin. Nung pinakilala niya na yun, ayun ang nag-ikayat sa akin na nagtanong kung ano daw yung mga government ID ko. After that, ng mga 1 week, binigay niya kinumbinsin niya ako na kung pwede daw ako na maging homemaker ng sasakyan. Pumayag ako. Ngayon, yung sasakyan na yun, ipapangalan lang daw sa akin. Paglipas ng 1 buwan, ita-transfer na daw doon sa pumili ng sasakyan. Lahat ng mga requirements ko tulad ng teleperformance ko, piniki nila. Ngunit matapos ang 1 buwan, ang labandera na ang sinisingil ng isang kumpanya ng sasakyan. Panawagan ng PAOK at HPG sa mga nabiktima ng car loan scam. Magtungo sa kanilang tanggapan upang masampahan ng karagdagang kaso ang mga sindikato. Leia Hilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.